Psst, psst. Kamusta mga pre? Wala pa kaming official na intro, pero salamat sa pagbisita sa Oronio Horror Stories. Dito natin i-share ang mga kwentong nakakapangilabot at nakakasyokot. Mag-subscribe na para lagi kang updated sa aming mga kwento. Huwag kakalimutang mag-like, mag-comment at mag-share. Tara, sabay-sabay nating tuklasin ang mga kababalaghan. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na. Subscribe now. Pre, kumusta? Ako nga pala si Gaston. Isa akong physical therapist dito sa Covington, Georgia. Bago mag-pandemic, sa Perpetual Hospital ako nagtatrabaho. Maganda naman ang sahod at benefits doon. Kaso yung misis ko, na caregiver dito sa Covington, na-petition niya na ako. Kahit ayokong iwan, yung napakaganda at napaka-healthy na work environment doon sa Perpetual, ay no choice kundi sundin si Mrs. Kasi 'di ba, happy wife, happy life. Wala pa kasi kaming anak at 6 years na rin kaming kasal. Gusto sana namin magsimula ng pamilya, pero sa Amerika. Siyempre, supportive ang mga magulang namin sa desisyon na to. Kasi pangarap ng mga magulang ko na maging OFW or US citizen kaming magkakapatid. Di ko alam kung anong trip nila. At dahil na-petition ako, kinailangan ko munang asikasuhin ang mga government IDs ko dito sa Covington, gaya ng Social Security Number, driver's license, na Diyos ko po, kailangan ko pang mag-driving school at mag-driving exam. After a few months of licensure exam, sa wakas, nagkaroon na rin ako ng basic requirements at sa tulong ni Mrs., pati credit score. Ni-refer niya ako sa facility na pinapasukan niya kasi kailangan nila ng on-call geriatric PT na may legit na lisensya. Na-hire ako sa Ashton Hills. Halos 1 oras na drive ang layo nito sa bahay namin ni Mrs. Pero okay lang kasi sa totoo lang, 300K kada buwan ang sahod ko dito kumpara sa 30K nung nasa Pilipinas pa ako. Pero yun nga lang, dollars din ang gastos dito. Okay lang na mabanggit ang pangalan ng pinagtatrabahuhan ko. Kasi iniba ko naman ang pangalan ko. At marami kaming therapist na naa-assign dito. Depende sa klase ng care na kailangan ng pasyente o resident. Hindi sa care living facility nangyari ang nakakatakot kong experience. Ganito kasi yun, pre. May isang resident ang nag-refer ng services ng facility namin for in-home care. Kasi ayaw ng pamilya ng senior family member na magstay sa facility ang great-grandfather niya. Kumbaga parang special request na may 2 caregivers na magsasalitan sa in-home care mula umaga hanggang alas 7 ng gabi. Walang overnight services needed. Tapos, every other day, PT sessions daw. So, salitan kami ng isa pang PT na tawagin na lang nating Bill. Puti si Bill, 6'7", kalbo. Pero sa totoo lang, kamukha niya si Johnny Sins. Kaya minsan, ang hirap niyang kasama kapag nasa labas kami. Kasi kahawig talaga niya. Ginawa niya ay nagpatubo na lang siya ng buhok, bigote at balbas.
Mukha kaming David and Goliath kasi ako 5'9", na kung tutuusin, matangkad na ng konti para sa Pilipino. Magaling magtagalog si Bill kasi Pinay ang misis niya at 9 years sila sa Pilipinas. And yes, tama ang hula nyo. Sa CEU siya nag-aral kasi mas mura at mas maganda raw ang turo sa Pilipinas pag medical-related courses. Nung unang beses na nag-drive ako papunta sa residence ng pasyente, namangha ako kasi malalaki ang mga lote sa Georgia. Mostly masukal. Pero ito, pangmayaman talaga. Parang 500 years na generational wealth. May private drive sila papasok galing sa Birmingham Road. Kung saan mismo dun, di ko na lang babanggitin. Pero ang alam ko, for sale na ngayon itong property na to. Nagulat ako kasi may sariling hunting grounds, may sariling forest, may private lake sa loob ng 80 acres of land. Tapos, may isang luxury home sa gitna ng property. Kumbaga, kasya dito ang MOA at mga katabing ecom buildings sa loob ng property na ito. Kakaiba talaga. Sinalubong ako ng isang caregiver, si Janet. Katrabaho namin ni Mrs. si Janet. Parang pilit ng ngiting na tour niya ako sa malamansyon na bahay na ito. May 5 bedrooms at 5 baths, pati powder room. Nakakalula sa yaman ng pamilya na ito. Nakilala ko yung pasyente. Tawagin natin siyang Mr. Jones. Di niya tunay na pangalan. Sobrang kulubot na at maputi na ang buhok. Pero matikas pa rin. 103 years old na siya. Lahat ng mga anak niya nasa care facility namin, resident. Kumbaga, doon sila dumiretso after retirement. Kasama niya daw noon ang bunsong apo na isang kilalang rockstar na nagpasikat ng kantang Sweet Home Alabama. Hulaan niyo na lang kung sino doon ang taga Covington, Georgia. Pero yung isang apo niya sa tuhod at talampakan ang kasama niya sa bahay na naabutan ko. Napakaswerte ni Mr. Jones kasi ang haba ng buhay niya at naabutan niya pa yung 4th generation mula sa kanya. At syempre, mayaman pa. Nag-session kami ng therapy. Napansin kong tahimik lang si Mr. Jones. Nagkwento siya na mas tiwala daw siya sa Asians at Blacks na health providers. Hindi naman sa racist siya sa mga kapwa niya puti. Pero may bad gut feels daw siya sa ibang pumupunta sa mansyon nila. Normally, aayain kong maglakad-lakad sa labas ang mga pasyente kong 103 years old na may mobile capacity pa. Kaso may snow at medyo mabigat ang buhos ng snow. Kaya nag-treadmill na lang muna siya. Hindi ko makakalimutan ang petsang January 2018. Pang-ilang balik ko na rin ito kila Mr. Jones. Akala ko, ika-cancel niya ang therapy sa araw na yun. Dahil tuloy-tuloy ang pag-snow. Tapos, may malalang wind chill pa. Kung baga kung iihi ka sa labas, frost na ang lalabas sa ari mo. Pero nakarating naman ako at natuloy ang session. Sa kasamaang palad, hindi kami makaalis ng caregiver na kasabayan ko.
dahil hindi na passable yung mga daan palabas papuntang Birmingham. Diyos ko pre, kung dati nung bata ako ay gusto ko ng snow. Nung time na yun, parang ayoko na talaga. Napilitan kaming magstay overnight sa mansion. Nung una, hesitant si Mr. Jones, ang apo niya sa tuhod at ang apo niya sa talampakan. Mas gugustuhin daw nilang walang outsider sa bahay nila pagkagabi. Ang tanging kasama nila doon na in-house ay ang private chef nila. Dahil sa sama ng panahon, no choice sila at binigyan kami ng 2 guest room na pwede naming magamit. Yung chef nila, si Rudy, ay isang native Indian. Hindi yung Indian na taga-India ha. Indian na may pana. Yung kalaban ng mga cowboy. Hindi ko na nga lang maalala yung Indian tribe na pinanggalingan niya. Basta yun na yun. Pinasalo kami sa dinner nila. Hindi ko maalala yung kinain namin. Pero grabe, kakaiba pala pag pangmayaman ng pagkain. Sa dami ng courses ng meals, nabusog kami ni Janet ng sobra. Inanto kami, kaya dumiretso na kami sa kanya-kanyang kwarto. Ayos lang naman. At naging mahimbing ang aking pagtulog. Eto na nga yung exciting part. Bandang 2 a.m. May naririnig akong wolf howls sa labas. Naisip ko na malamang may mga wolf talaga doon. Kasi una, Amerika yon. Pangalawa, may ilang acres ang lupain nila Mr. Jones. Sumilip ako sa bintana. Nagulat ako at nakita kong nakatayo sa labas sa snow si Mr. Jones. Mag-isa lang siyang nakaharap sa tapat ng bintana ko. Kinabahan ako kasi baka mamaya nagde-develop na pala siya ng demensya or Alzheimer's at baka hindi niya na alam ang ginagawa niya. Nagmadali ako nagpatong-patong ng damit at ilang layers ng jacket para warm ako. Medyo natagalan ako makalabas kasi malaki nga ang bahay. Lumabas ako at tinawag si Mr. Jones. Lumingon siya sa akin at nagsimulang humarap sa direksyon ng parang forest nila. Tumakbo papasok ng kakahuyan si Mr. Jones. Tawag ako ng tawag sa kanya, tapos habol ng habol. Literal na lakad takbo hanggang sa ma-realize ko na malabong makabalik na ako kasi hindi ko na maalala yung mga dinaanan ko. Kung kaya naisipan kong tawagan ang apo sa tuhod ni Mr. Jones sa cellphone at sabihin na nakalabas ang lolo niya. Sinabihan din ako ng apo sa tuhod na kung hindi ako makalabas ng forest nila, ay maghanap daw ako ng parte ng forest na may birch tree at dun lang daw ako. Taragis pre, ang alam ko lang na birch tree ay yung gatas na tinitimpla. 15% na lang ang battery ko, kaya ang ending, nag-google ako kung ano talaga ang itsura ng birch tree na to. Sinuwerte naman, kasi paglinga ko sa kaliwa, andun ang isang birch tree. Sumandal ako dun at naghintay ng 2 oras. Oo pre, 2 hours ako naghintay bago ako nakita ng apo sa tuhod at apo sa talampakan ni Mr. Jones. Hinila ako ng mga ito
at halos kalad ka rin ako sa kakamadali. Papalapit ng papalapit ang howling na naririnig ko habang tumatakbo kami. Nag-e-explain sila na walang 103 years old na makakatagal sa ganong klaseng lamig. Pagdating sa bahay nila, nagkwento ang maglololo. Ayon sa kanila, skinwalker daw yun. May kakayahan daw itong magpalit-palit ng itsura at gumaya ng muka ng tao o di kaya ay hayop. Kapag sumunod ka sa kanila, kung anumang dahilan, siguradong hindi ka na makakabalik ng buhay o patay man. Naisip ko na US version pala nila ng aswang ang skinwalker. Kasi pare-parehas ang kakayahan. Ang pinagkaiba nga lang ay monster na shapeshifter ang skinwalker. Samantalang ang aswang naman ay taong nakakapag-shapeshift into a monster. Gets nyo? Kinabahan ako kasi baka maulit. Sabi ng chef na si Rudy, nalinyahan na daw niya ng red soil at salt ang lahat ng entrance ng bahay. Sabi rin niya na sa kultura nila, walang makakapasok na skinwalker o kahit Wendigo pag may ganun sa bintana at mga doorways. Ang kaso, wala daw mga gamit sila Mr. Jones na makakapatay sa mga ganitong klaseng nilalang. Lumipas ang gabi, hindi na nga kami talaga nakatulog. Kinabukasan, nag-report ako sa care facility namin at ibinigay ko na lang kay Bill lahat ng schedules ko kila Mr. Jones. Sabi ko na lang ay malayo masyado sa bahay ko at mas maiging sa care facility na lang ako mismo mag-therapy kaysa sa mga VIPs. Malaki nga ang bayad, pero Diyos ko, may aswang din pala dito. Naisip ko, ang hirap palang magmakaawa sa US version ng aswang. Kasi 'di ba Pinoy ako, so sasabihin ko, "No, don't, stop." Tapos all in one sentence. Eh di lalong hindi ito hihinto. Kung kailan naman talaga tawid kontinente na ako. Tsaka pa ako naka-experience ng ganito. Ito na lang muna sa ngayon, pre. Sa susunod na iba.